Pag-usapan yung buhay ni God at yung kabutihan niya sa ating mga nilikha. Actually, yung pag-aaralan natin ngayon is may kinalaman, mabuti talaga si Lord eh, may kinalaman sa tinuro ni Brother Randy na nature of salvation. Konektado. Parang hindi ko napapaliwanag yung part na sa guidance niya. Kasi halos napaliwanag niya. Kaya thank you talaga kay Lord at syempre sa mensahero natin ngayong araw na ito. Ang unang tanong is, sino sa atin dito yung lubos na nakakakilala sa ating nilikha, kay God? Sino sa atin ang makakapagsabi kung anong klaseng God na meron tayo? Tumayo ka lang. Malalim na isang ano lang. Isang pagkakakilala. Ako muna rin sasagot ako. Sovereign siya. Sovereign. Kayo. Kahit dalawang. Omnipresent. Diba? Omniscience. Oo. Siya yung alam niya yung kung ano yung nangyayari. God's everywhere. Napag-aralan natin actually kay Pastor Frank. Our Lord, our God. Our Savior. Sabi ko, bakit ko na itanong to? Kasi sabi daw na kung ano daw yung pagkakilala mo kay God, yun daw yung magiging resulta ng worship mo. Kung ang pagkakilala mo kay God is just ordinary lang ng God na ibang basta-basta. Di ang worship natin basta-basta eh. Di ba? So kung bibigay natin yung worship natin kay God ng the best. Di ba? Hari ng mga hari. Ako lagi kong natatandaan yan. Nung COVID kasi, di ba, hindi tayo umaatin sa church, wala tayong physical gathering na ito. Ang meron tayo is online lang halos lahat. So pag-a-attend tayo ng Bible study or any services sa church, sa mga online Bible studies or mga services sa online, nakapambahay lang tayo. Tapos sarili ko sabi ng pastor, ganyan nyo ba ituring ang Panginoon? Punta kayo, kapagbahay. Lahat na ng kulay, meron kayo. Sabi niya, diba? So, bibigyan daw natin ang the best natin. Kasi, hindi basta-basta yung Diyos na sinasamba natin. Ito yung may gawa na langit at lupa. May gawa sa atin. Hindi siya yung kailangang bihisan. Diba? Buhatin. Hindi yun ang Diyos na sinasamba natin. Ang Diyos na meron tayo is wonderful God, awesome God, and powerful God. Siya is ang makapangyarihan ng Diyos na may nilikha na langit at lupa. So, nasagot na yung unang tanong natin. Pwede pakibasa Sister Marge sa Psalm 115 verse 3? Ano yun? Psalm 115. 115 verse 3. Our God is in the heavens, He has done whatsoever He hath pleased. 115. God is in heaven, He does whatever He pleases Him. Kung ano daw yung magustuhan ni Lord. Nalala nyo nung ginawa niya, katulad ng binanggit kanina ni Brother Randy na nung ginawa niya yung universe. Let there be light. Nangyari. So lahat ng inisip niya, lahat ng ginusto niya, magagawa niya. Kasi powerful siya eh. So, ayan daw ang God na meron tayo. Sabi daw kasi, yung outlook about the God you're serving determines the outcome. Explanation. Parang ganun lang. Islam book. Dito sa Greek word, may apat daw na klase ng love. Yung first one is eros. Ito is referring to husband and wife love. Dito nagsimula yung Love is patient. Erotic. No, kasi eros, di ba? So, husband and wife. So, yung second one na Greek word is storge. Ito is for family. Sa pamilya to. Pamilya love. Nanay sa anak, sa kapatid. Then the third one is yung philia. Philia is parang tayo, magkakaibigan. Penas. Parang the word penas. Oo. Mga kasama sa church, yun ba yung philia. And lastly, yung
used to speak of God's love is yung agape. Have you heard about it? Agape. Narinig mo na. Yung agape is unconditional love. Yung pinaka nakita ko sa dictionary yung unconditional. Sacrificing love. Sa hindi madali. Long suffering also. Which is kung hindi ka yata ito, hindi ka, lang pagkakano. Kaya ang minsan tanongin ko kaya ba ng tao magmahal ng agape? Ang tanong ko sa kanya. Sabi ko, sir, oo. Tapos sa lahat ng pinakita na definition, parang ang hirap. So ang pagkakaintindi, hindi basta-basta magmahal ng agape. Parang sigad lang sa ko. Walang selfishness eh. Lahat is walang kapalit. Correct. So, kaya siguro, you have to have a strong attitude, character. Kasi mahirap. Love without benefits. Walang benefits. Sabi kasi, Love with friends with benefits. So yun daw ang yung agape love daw is yun yung love na binibigay ni God sa kanyang creation. Minsan inaano siya parang kino-compare siya or dinidifferentiate siya sa lust. Yung genuine love is desires to give, yung lust desires to get. Diba? Yung puro ako, pakabig. Tapos yung love daw na ito is yung more of how can I sacrifice for your goodness. And yung last, how can I get from you for my choice. Diba? Nakuha mo lahat yung pag-ano. Yun ang tao eh. Ako, feeling ko, ganyan din ako eh. Ano makukuha ko? Puro ako yung makapala. Pero yung love na sinasabi dito, yung love ni God is yung puro ibibigay mo sa mahal niya, sa anak niya. Kaya hindi madali. Then ang question ko dito is, paano niya ito in-express sa atin? Sa mga taong nilikha niya. Yung paulit-ulit siya nagpapatawag. Ayun. Diba? Sorry. Yun sana sasabihin ko. Nanalo na. Yun nga yung sasabihin Yun din sana sasabihin ko eh. Oo, totoo yun. So, kahit ilang beses, hindi siya nagbibilang na katulad natin, nakadalawa ka na. Isa ka na lang. Walang limitasyon. Diba? Isa ka na lang. Pero si God hindi nagbibilang. No? Record ng mga. Totoo yan. Hindi siya. Tinatawag niya tayo sa pangalan natin. Hindi sa mga nagawa natin kasalanan. O ikaw, magnanakaw. Diba ganun ang tao eh. Diba? O ikaw, Pero siya hindi masabi. hindi siya. Yun daw si God sa atin. Yung tinanong din siya ni Paul Biles, mo ba yung tanong sa kanya na ilang beses ko bang patatawarin na itong beses na 77 times is 7 times. Brother, diba? Naalala niyo pa yun. Ilan na bro? Infinite. 70. 70 times 7 times. Unlimited forgiveness. Kaya, Tayo tatlo lang. Stop na. Daniel 11:42, si Brother Randy. Daniel 11 verse 22. In such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Great exploits. Matatag daw tayo. Shall be strong and carry out great exploits. Hindi tayo manghihina. Kasi sabi niya yun eh, di ba? Basta kilala natin ang Diyos natin. Kasi pangahawakan natin yung mga, kakayanan ng meron ng Diyos natin. Powerful ng Diyos na kaya niyang i-solusyon ako anong meron ako. Kung may sakit ako, kaya niya akong pagalingin. Kung nalulumbay ako, And then, sino daw sa atin dito yung ilang? Lahat.
Bakit ko na itanong? Kasi ganito daw natin mamahalin yung Diyos na meron tayo. Nakakailang. Alam mo, nang ito meron siya. So, ano ka, matatouch ka sa buti niya, sa pagmamahal niya sa atin. Ang pag-uusapan natin, we have three things to discuss today. Yung una is definition of God's love. Yung pangalawa is yung design niya and purpose. Mga baba talaga. Yung design niya and purpose. And then lastly, sinalangin ni Brother Randy. Yung third part ko, sinagot niya na konting, konting explanation. Kaya talagang sumugmay. Kaya yung pinag-aaralan natin kanina. Actually, nung nandito si Pastor, na-explain niya na rin itong demonstration of love. Demonstration niya. Basta yung love ni God, na-explain niya, bago siya umalis. So, ito yung karugtong. Yung kanya, tapos yung akin. Hindi yung pilano, hindi pinag-usapan natin. Nagkataon lang eh. So, yun. So, yun nga. Yung third one is demonstration of His love. So, medyo mahaba. Pero paipiin na lang natin. Ito next day naman ng Brother Randy. Anong ibig sabihin daw na mapagmahal ng Diyos na? Kahit dalawa na lang. Dalawa. Sagot. Ano daw ibig sabihin na mapagmahal ng Diyos natin? Pagmahal ng Diyos. Sa akin, higit isang ibigatin sa That's one. That's one point. Ito, yun ang greatest. Nasabi ko, yung ibigay mo yung anak mo, itong na anak mo. Hindi lang nag-isa yan eh. Para kung kani-kanino lang bigay niya yun. Isa pa na, iba? Nung sinabi niya, kanina nung sa crucifixion na sinasabi niya. Napakahirap na sa pangulang. Ano ba? Yung may nagligtas ng ating mga kasalanan, yung inano niya, siya yung nagbayad ng mga kasalanan natin. Pagmamahal niya yun sa atin. He redeemed His own blood. We are all bound to hell. Pasalamat sa atin. Pero niligtas niya tayo. Hindi basta-basta yung niligtas sa atin, hindi just Hindi ordinary tao lang yan. Oo, anong tanong mo? Anong tanong sis? Ano ibig sabihin na Hanggang mapagmahal ang Diyos. Paano mo maano na mapagmahal ang Diyos? Ano ibig sabihin ng mapagmahalan? Ba siya sa lupa upang tayo ay tubusin. Tapos God is my Savior. Namatay siya sa atin. Tinubos niya tayo sa Sa mga kasalanan natin. Diba? Yun ang lagi naaalala natin. Hindi natin upang tayo ay tubusin. Tapos God is my Savior. Namatay siya sa atin. Tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin. Diba? Yun ang lagi naaalala natin. Hindi natin, sa prayer ko kanina talaga, Lord, pinaalala mo, hindi namin kakalimutan. No once, doon na kami, natapon mo na kami, pero binigay mo yung anak. Actually, para mamaya pa to eh. Excited tayo eh. Kasi natalakay na natin kanina, kaya meron na tayong idea. Ayun. Kaya open natin yung puso natin at tanggapin yung sasabihin sa atin ng Diyos na maging matatag kayo. Kasi ano naman ako eh. Gracious and merciful. Hindi. Pinaalala niya sa akin na ganito ako magmahal. Ganito ako magmahal. Bakit hindi kayo magmahal ng ganito? Diba? Yung nilikha niya is, dahil naglikha sa atin is yung mapagmahal na Diyos. Diba? Paano naman bukas sa Psalm 86:15? Pareho lang po. Psalm 86:15. Chapter 86, verse 15. Alexa, yan mo. Hanggang saan po? 15 lang. But you, O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Diba? Nag-uumapaw daw yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Diba? Gracious and merciful.
Slow to anger. Ako yun, yung hindi slow to anger. Kaya talagang, para akong binaril. So, hindi ka gracious, hindi ka merciful. Pinaalala na sa akin, eto ka dapat ng mahal. Eto ka dapat. Pumabago yung kanyang love. Then another question is, kailangan niya matay. Kaya niya nilikha tayo. Kailangan niya tayong magpuri para sa kanya. Yun ang ano natin, nagiging trabaho. Kaya niya tayo nilikha para mahalin niya. Kaya niya tayo nilikha is, pwede lang naman sa nilikha kayo, pabayaan ko na kayo. Pero hindi. Pero, bigay ko naman na lahat sa inyo. Bakit na nandiyan pa siya every day sa atin? Bakit kailangan niya pa tayong paalahan? Bakit bigay niya pa yung Holy Spirit para as our counselor, di ba? Para magpaalala sa atin ng mga tamang mali. Ganyan na tayo kamahal. So, sino sa atin dito yung may kilalang mabait? Sabihin mo, mabait na ito. Ikaw, te. Hindi. Totoo yun. Totoo yun. Nagkakamali ka. Hindi. Yung kakilala natin na mabait. Mabait lang kasi kailangan. Yung kailangan. For example. Marami po. Diba? Marami. Mabait to kasi. Use ka kasi useful ka. Hanggat kailangan ka May niya. pakinabang. Sinasabi ko to kasi. Nangyayari yan. Hindi kasi si God ganito. Wala siyang kailangan sa Yeah. atin. Hindi niya na kailangan tayong ano yun. Wala siyang kailangan talaga. Yun ang word. So, Kasi ang God is self-sufficient. meron kang kakilala na kailangan niya kasi mangungutang. Mabait siya pala kasi may lalaki siya sa'yo. Sometimes, ako nga may kilala, may boyfriend siya. Kailangan siya nung time na ano. Pero nung wala na siyang maibigay dahil binigay niya na lahat. Anyway, wala na. Pero mabait siya before. Diba? Mabait siya before. Tapos, nagbabago. Si God, hindi yan nagbabago. Siya yung Diyos na nagbigay sa atin noon ng mga pangangailangan natin. It's the same God na mag-provide, magbibigay at tutulong sa atin ngayon at forever. Diba? So, yan daw yung God natin. Sa 1 John 4, talagang endless. Sabi nga ni sister, kaya nung nilikha niya yung universe. Universe talaga, hindi lang tong earth na tinutungtungan natin. Speck of dust lang yung mundo na tinatungtong. Yung earth. Sa nilikha niya, ganun kalawak, ganun kalaki. So, nilikha daw nito is may special affection daw siya sa atin ng mga sa human beings ng create na itong universe. Katulad ng sinabi ni Brother Randy kanina. Let there be light. Yun lang. Parang, ting! Lumabas na. Light. Diba? Yung puno. Pero nung create niya yung tao, ang human beings, sinabi na, let us. So, involved na ang Father, Son, and Holy Spirit. Paano sabihin, ganun ka-importante nung nilikha niya yung tao. Kaya may special affection na. Nilakad niya lahat. Inayos niya yung binigay niya ng sapat na sapat. Yung enough. For example, yung gravity, kung hindi enough yun, hindi lulutang-lutang tayo, di ba? Tamang ozone layer, tamang gravity. So lahat yan, binigay niya sa mga mahal niya, sa anak niya, ng sakto. Hindi tayo mga harm. Ganun din tayo sa mga anak natin, di ba? Makakainin mo ba yan ng hindi luto? Di ba? Hindi, for example. O panis, or hindi atas. Di ba bibigay mo sa mahal mo? O sa asawa mo, hindi ko kakalimutan yung asawa mo, siyempre. Kasi ganun kung paghandaan din ng asawa ko, yung pamilya ko. Ayaw mo masaktan. Ganun yung ginawa sa atin ni God. Inayos niya muna bago niya. Niready niya muna yung mga gagawin niya para sa atin bago niya binigay. Dun sa magre-receive yung recipient ng pagmamahal. Diba? Diba nakaka-touch? Pag malaman mo kung gano'n ka-special tayo kay God. So
Saka yung create niya na human beings is image bearer tayo. Image and likeness niya. So, hindi katulad ng mga nilikha niya na mga places like, o yung Palawan, Coron, di ba ang gaganda niyan? Pero they don't bear image and likeness ni God. O yung mga animals, di ba hindi? Tayo, nilikha niya as kawangis siya. Diba? So, dahil comprised tayo ng body, soul, and spirit, sila wala. Diba? So, ganun create sila Adam. Kaya ganun tayo na parehas ng mga unang taong nilikha niya. It means, mahalaga sa kanya yung buhay. So, individually, mahalaga tayo sa kanya. Kung sa palagay ninyo is, minsan, di ba, ayaw ko na itong buhay na. Dumating ba sa time na excuse mo na kasi parang nawala ako sa sarili ko kasi all 45 years ago hindi ko nakita si mama. Tapos may nag-add sa akin sa GC. Anak ni mama sa iba. Oo na. Ngayon lang ako nakipag-communicate kanina. Kaya nagulutang ako hindi ko alam kung Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. yes, amen. Nagkaroon ka ng kapatid ngayon. Oo, apat sila doon. Nakausap ko Nagkaroon yung anak ni mama doon sa pangalawa. Ito na At least may pamilya ka. May pamilya ko. may kapatid ako sa una, 5 kami. Sa kay mama sa apat sila. Dumami Nagdumiligid kayo. sila sa akin ngayong panglinggo. Kaya medyo siya. Blessing yung blessing. Kasi nga sabi ko, mamaya na lang kasi magsisimula na kami kasi. Kaya, Wala yung parang lumulunod yung isip ko. Kaya, pasensya na Sister G, nagtanong ako, ano ba yung tanong? Okay. Continue later on. Okay, continue. Asa na ba tayo? Wala tuloy siya. So, mahalagang buhay. Yes. Kung kanina kasi naghihimutukan kami about life. Ba? Actually, share lang kami habang naglalakad. Na small things nakakapag-impact ng parang ang laki-laking problema. Pero small things lang. And then, napag-usapan din namin kung titignan natin yung mga small things, yung mga problema ng mga small. Sa minamagnify naman natin. Instead na maliitin natin.